Ay mga kaibigan ng Barca hoy, sobrang nakakainis. Sa tingin mo ba normal lang, mahal kong Chule, yung nakita natin kahapon, yung kahihiyan sa laban ng Atletico de Madrid at Arsenal? Hindi ka panipaniwala, di ba? Sayang talaga. Naglaro ba sila? Ibig kong sabihin, naglaro ba sila? Ano bang nilaro nila? Grabe, ang boring. Ibig sabihin, nakakamatay sa inip. Ayun, bukod pa sa pangit na laro, kinailangan pa namin tiisin yung dalawang penalty na nung naglaro ang Barca laban sa Atletico de Madrid, parang hindi talaga pabor sa amin ang swerte. Hindi kami nang initian. Bakit itong handball na nakita natin mula sa Arsenal ay nauwi sa penalty na siyang ginamit ng Atletico de Madrid para makapuntos? At dito naman sa kabila, nung tumira si Gabi papunta sa goal, tinamaan si Engleco sa braso. Kitang-kita, malinaw na handball, tapos nag-goal si Ferran pero na offside. Pero hindi nila nakita na tinamaan ng Atletico. Bakit may pagkakaiba ng pamantayan sa laro ng Barca, Atletico de Madrid at yung kahapon sa pagitan ng Atleti at Arsenal na talaga namang nakakahiya? Ibig sabihin, nakakagulat talaga to. Ito yung unang play. Ibig sabihin, isang handball na para sa akin, pwede talagang tawagan sobrang malinaw, sobrang klaro talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na may duda, hindi. Pwede talagang tawagan kasi klarong handball yon kay Dean White ng Arsenal. Sobrang klaro, kaya penalty. Sige, ayos lang, umiskor si Julian. Pero mga 3 linggo na rin, 2 linggo at kalahati, kami ang naglaro ng Champions League. Itong handball na sobrang halata ni Englet at walang nangyari. Naagrabyado tayo, pamilya. At higit pa doon, pagkatapos makita ang galing ng laro ng Barca, pareho sa unang laban at sa ikalawang laban, kahit kulang ang isa lahat laban sa atin, natanggal tayo sa torneo, tanggal na. Atletico de Madrid kahapon ay nakaharap ang Arsenal at napahiya. Nakakahiya talaga. Galing pa tayo sa panonood ng magandang laban noong isang araw, di ba? Yung PSG laban sa Bayern de Munich. Grabe, 5-4, 9 na goal. Napakaganda. Malayo talaga sila sa lahat ng iba, totoo lang. Sabihin na natin ang totoo. Pero normal ba talaga ang tawag ng referee kontra Barcelona sa Champions? May makakapapagpaliwanag ba sa akin ng iskandalong to? Ibig sabihin, kahapon pabor sa Atleti, si Arteta nagreklamo ng todo. Ito ang unang penalty. So, ito ang unang controversial na play, tama? Pero, may isa pa. May isa pang matindi. Na sa pagkakataong ito, makikita natin agad kung paano ito nangyayari. At iwan mo sa komento ang iyong opinyon, pakiusap. Pindutin mo ang like button at mabilis mong isulat kung ano ang tingin mo sa kahihiyang ito. Tingnan natin ang isa pa. Sige pamilya, heto ang isa pa. Isa pang kontrobersya na di ko maintindihan. Kung may makakapagpaliwanag, pakiusap gawin mo. Pero laging dehado ang Barca. Tingnan ninyo, pinaalala ko sa inyo ang tulak na ginawa ni Marco Llorente kay Dani Olmo sa loob ng area. Heto, kitang-kita ang galaw. Di ko ma-play pero pwede ko ipakita ng slow motion. Tula. Tingnan mo, yung tulak na ginawa niya kay Dani Olmo at natumba siya. Natumba talaga siya, di ba? Obvious na obvious. Ganito rin kahapon, eksaktong pareho, sa laban ng Arsenal, si Zubimendi ang nagbigay ng pasa kay Jokers at ito ang nangyari. Ihinto natin dito at pansinin mo, tingnan mo kung paano tinulak ni David Janko, sentral ng Atletico de Madrid, si Jokers ng malinaw. Tingnan mo, magkapareho talaga yung kay Marco Llorente at Jokers. Eksaktong magkapareho. Ibig sabihin, pareho sina Marcos at Janko na gumawa ng penalty. Alam nyo ba kung alin ang tinawag ng referee? Tinawag niya yung nasa taas, yung sa Arsenal. Yung sa Barca, hindi ba? Klarong-klaro, pero di pinansin. Bakit kailangan nating makita ito? Hindi ito pag-iyak, ito ang realidad, pamilya. Tanggal na ang Barca sa Champions, kaya lumalabas ang mga ganitong bagay. Nakakamangha, di ba? Nakakamangha kung paano nila tayo niloloko, kung paano nila tayo ninanakawan. Ilang taon na tayong malas, totoo yan. Pero tulad na nakaraang season, laging pabor sa kanila at laban sa Barca. Palaging tayo ang minamalas, tol. Sa tingin ko, mali makita ang ganitong mga bagay. Hindi katanggap-tanggap ito, nakakahiya. At yung laro kahapon, ibig sabihin, yung laban ay sobrang nakakainip. Ibig sabihin, sobrang nakakainip talaga. Sobra. Nakakalungkot, pamilya. Ibig sabihin mo kung ano ang tingin mo dito. Isulat mo sa mga komento, tuloy-tuloy tayo. Kahapon, muntik na akong makatulog dito mismo habang nagkukwento ng laban. Narito sa inyong screen ang estadistika ng napakapangit na laban ng Atletico de Madrid at Arsenal.
Uulitin ko, tig-isang goal bawat koponan, pareho pang penalty ang 2 goal. Maraming kontrobersya sa desisyon ng referee. Si Arteta, gaya ng sabi ko, ay matindi ang puna. Pero dito, ang tanging totoo at realidad ay yung laro na ipinakita ng 2 koponan ay sa tingin ko, isa sa pinakamasama na nakita natin sa matagal na panahon. Pinakamasamang Arsenal ngayong season. Kapag nagpatuloy ito, mawawala sa kanila ang Premier League. Kung magpatuloy ito, siguradong mawawala sa kanila ang Premier League sa City ni Pep Guardiola. Walang buhay ang koponan, mabagal, walang lalim, walang gutom sa opensa. Mahina ang opensa nila kahit marami silang magagaling na manlalaro. Nakakabilib ang koponan na may line-up na kasama sina Madueke at Gyökeres na umiskor na mahigit 50 goal nung nakaraang season. Pero ngayong taon, ano na nangyari? Martinelli. Tapos nagpalit siya ng mga player. Pinasok si Exe, pumasok si Xhaka, Trossard, Gabriel Jesus. Hindi makagawa ng opensa, kasama pa si Martin Odegaard, Declan Rice at Zubimendi. Ibig sabihin, parang walang laro ang Arsenal na to. Wala talaga. Nasaan yung Arsenal noong Oktubre na ang bilis-bilis nila maglaro noon? Hindi ko alam kung saan sila napunta. At sa kabila, ang Atletico de Madrid na natanggal ang Barcelona sa Copa del Rey at sa Champions. Nakakamangha ito. Pamilya na matanggal tayo ng isang koponan na magaling lang lumaban kapag gusto nila kasi sobrang hindi sila consistent, pero kahapon naging madumi na naman silang koponan, sobrang konserbatibo at talagang walang dating ang laro nila. Ibig sabihin kahit magaling ang Arsenal sa unahan, kulang sila sa penetration. Sa mga gilid, wala talaga. Para sa akin, mas deserve ng Atleti kaysa Arsenal. Tingnan mo, kahit ganon, wala pa rin. Si Julian Alvarez talaga ang pinakamahusay, kaya kailangan na niyang umalis sa team na ito. Karapat-dapat si Julian na mapunta dito sa Barca. Halika na sa Barca, Julian. Ano bang laro ng Atletico de Madrid? Grabe ang semifinal ng Champions, papasok sila sa final. Ramdam ko na. Kasi nakakahiya talaga ang ginawa ng Arsenal sa laki ng ginastos nila. Wala silang pinapakitang laro. Ang Atleti, grabe pa rin si Koke kahit 34 na siya. Si Marco Llorente, kamangha-mangha. Pero pagkatapos, kahapon, isang koponan na nakakainip. Zero football. Zero football ang Atletico de Madrid kahapon. Zero football. Griezmann, Julian, Cardoso, Lookman, Simeone na pinalitan agad. Ibig sabihin, anong klaseng laro ang pinanood natin kahapon ng live? Nakakahiya. Tingnan mo ang mga estadistika nandito. Pantay ang posesyon, dinomina ng Atletico de Madrid. Arsenal, tandaan, Arteta, narinig mo? Anong ginagawa mo, Arteta? Anong ginagawa mo? 52% para sa Pateti. 48% para sa Arsenal. Yung kanyon sa eskudo, walang putok. Expected goals. Sa isang 70 minutong semifinal ng Champions, ang Atleti ay 20.21. Hindi na masama. Ang Arsenal, 1.5 goal. Malalaking pagkakataon. 2 para sa Arsenal buong laban. Para sa Atletico de Madrid. Kaya nga, mas nararapat ang Atletico de Madrid. Kabuang tira ay 18. Ang Atleti ay 11 ang Arsenal. Isang beses lang nag-save si Oblak sa laban. 3 save naman si David Raya. Isang corner lang nagawa ng Arsenal, nakakamangha talaga. 6 ang Atleti. Ang Atletico de Madrid ay may 505 pasakatumbas ng karaniwang naibibigay ni Pedri mag-isa sa loob ng 60 minuto. Ibig sabihin, mag-isa lang si Pedri nakakagawa ng mga pasang ginawa ng Arsenal at Atletico de Madrid kahapon. Nakakahiya. Dito, makikita nyo ang kakulangan sa intensity ng Arsenal. Counting mga tackle. Isang dilaw lang ang naibigay sa laban. Ibig sabihin, ano ba talaga ang laro nila? Parang naglaro lang sila para magtabla. Tignan kung anong mangyayari. Ibinigay nila dito kay Joaquin ang MVP. Hindi ko alam kanino ibibigay dahil sobrang pangit ng laro, pamilya. Ganito talaga, pamilya. Kailangan nating maging optimistiko. Dapat manalo ang Barca sa liga at kumuha ng magagaling na players sa susunod na season. Kailangan piliin ng maayos gaya ni na Julian, Bastoni o ibang alternatibo tulad ng nakita natin kamakailan. Victor Osimhen, Joao Pedro. Ibig sabihin, mga top na manlalaro. Batang top caliber.
sa depensa at sa opensa. At sana hindi na mangyari ulit ang mga ganitong bagay. Hindi na natin dapat pag-usapan ang referee. Mas magaling tayo. Kinokondena natin ang pagre-referee pero dapat manalo tayo ng malaki para walang makialam. Dahil ang nangyari kahapon ay hindi matanggap, nakakahiya. Sabihin mo sa akin kung ano ang tingin mo sa laban na ito. Sige, nakakahiya talaga. Nakakahiya talaga.